date me. Ha? Di ka talaga nahihiya, no? Bakit? Di ba doon naman makikilala yun once na dinate mo na yung tao? Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob na sabihin yan? Bakit? Ayaw mo ba? Talagang ayaw. Tignan mo. Ikaw na mismo tumatanggi kung paano ko mapapatunayan na nagbago na talaga ako. Ayokong magsayang ng panahon sa'yo dahil alam ko naman talagang wala. Are you sure? Bakit hindi mo kasi subukan? Bakit? Natatakot ka na baka may mapatunayan talaga ako? Mapatunayan ng alin? Na natanggap ko sa trabaho mo? Nasa baba pa din naman kita eh. Sabihin mo nilang natatakot ka. Dami mo pa sinasabi eh. Paano kung wala? Anong gagawin mo? Eh di, titigilan na kita. Pero pag mayroon akong napatunayan, papayagan mo ako mag-umpisa tayo ulit. Baka nakakalimutan mo yung deal natin. Diba aangatan mo ko? Ano? Hindi mo kaya? Okay, sige. Sama mo na sa deal natin yan ngayon. Ano? Fine. Pero pag hindi mo yun nagawa, deals off na tayo. Okay, sure. Walang problema. Dumating na din yung sundo ni Gwen kaya pinigilan ko siya. Oops, teka. Bago yan, number mo muna. Wala sa usapan natin yan. Ha? Paano kita makakontak kung walang number? Visit talaga. Burahin mo na lang after ng deal. Sure naman akong matatalo ka. Sige, sabi mo eh. Kumuha ng papel at ballpen si Gwen sa bag niya. Tapos doon niya sinulat yung number niya. After nun, inabot niya yun sa akin sabay sumakay na siya sa sakyan. Mission success. Sabi ko sa inyo, kilala ko na yan si Gwen eh. Kinabukasan nun, nagising ako ng maaga. Hindi mo sa labi ko yung ngiti. Gumana ba naman yung plano ko? Siyempre, alam na kasunod nito. I-date ko siya. Bago pala ako pumasok ng trabaho, nag-text ako kay Gwen ng good morning. Na-imagine ko agad yung tsura ni Gwen pag nabasa niya yun. Nakasimangot. Ang galing talaga tumiming ni Tadhana, no? Nakita ko kasi si Gwen naglalakad papasok ng building. E di syempre, sumunod ako sa likuran niya. Nag-aantay kami bumukas ng elevator. Pero hindi niya pa din ata ako napapansin sa tabi niya. Kaya pinindot ko yung up button para mapansin lang niya. Narinig mo yung text ko? Tinarayan niya ako at hindi niya ako kinibo. Ang cute eh. Pumasok kami ng elevator ni Gwen pero hindi niya pa din ako pinapansin. Uy, naisip mo baka ako yung text ko? Oo. Kaya manahimik ka na. Wala man lang good morning back. Tigilan mo nga ako. Oras ng trabaho kaya umayos ka. Nagtatanong lang. Whatever. Nag-stop na yung elevator sa floor ko kaya bago ako umalis may sinabi muna ako sa kanya. Mamaya may date tayo. Halatang kinikilig pero pinipigilan lang niya eh. Akala siguro nila hindi ko alam na pinagtitripan lang nila ako. Lalo na tong si Olivia. Literal na tauhan ni Gwen eh. Para daw sa akin yung ginagawa ni Gwen. Sus, alam ko na yung ganyang galawan eh. Tapos pag naniwala ako naman yun mukhang nag-ahabol sa kanya. Wag na uy. Yo boy, Uy, morning. aga mo ah. Ganun talaga. By the way, nakita ko kayo ni Ma'am Gwen magkausap kagabi ah. Close pala kayo nun? Aha? Paano close? Nakita ko kayo nag-uusap sa labas ng building. Yung sa ano lang. Inuutosan ako ni Ma'am Olivia, yung assistant niya. May pinabot sa akin papeles lang kay Ma'am Gwen. Kala ko kung ano eh. Pero pag nagkakausap kayo ni Ma'am, baka pwede naman bro. Lakad mo ko. Ayos to ah. Kala mo naman papatulan siya ni Gwen pag nilakad ko siya. Sa akin yung umaayaw na sa akin eh. Sa kanya pa kaya. Alam ko kasi yung mga tipo ni Gwen. Ayaw nun sa mas mababa sa kanya kaya malabong patulan to ni Gwen. Sige. Pag nakausap ko, try ko.
Yun. Thank you bro ah. Lakas ng amats. Mga ganun na lalaki di yung tatagal kay Gwen eh. Tristan, may ipapasuyo ulit ako sa'yo. Pwede? Ano yun? Paabot ulit nito kay Gwen. Promise, last na talaga. Na naman? Sino ba talaga assistant sa atin dalawa? Ako o ikaw? Palit na lang kaya tayo. Uy, ayusin mo nga yung pananalita mo. Baka nakakalimutan mo kung sino kausap mo. Sabi ko nga, Oh, salamat ah. Hangas itong babaeng to ah. Sa akin ba naman pinasa yung mga gawain niya? Ginawa pang ang alipin. Huminga ako ng malalim bago kumatok at Olivia? biglang nagbago yung ekspresyon ng mukha niya nung nakita niya ako yung nasa harapan niya. Ikaw na naman? napag-utusan lang eh. Akin na. Pag abot ko sa kanya ng papeles, pinalis niya agad ako. Pero di muna pwede. May mission ako sa araw na to. Aalis ka o tatanggalin kita sa trabaho mo? Lo, grabe naman. May tatanong lang kasi ako. Siguraduhin mong may sense yung tanong mo ah. What time yung out mo? What? At bakit na naman? May date tayo mamaya. Ayos ah. Parang tropa-tropa lang tayo dito ah. Ay, paano ba dapat? Hindi ako makikipag-date sa'yo. Nakakalimutan mo ata yung deal natin. I-date mo ako para malaman mo may mapapatunayan ako. Napahawak siya sa sentido niya. Mukhang naubos na ata yung pasensya niya. Huminga muna siya ng malalim at Sige. Bago mag 6 PM, dapat nasa labas ka na ng building. At pag wala ka pa, huwag ka nang umasa makikipag-date ako sa'yo mamaya. O sige, deal. Sir Tristan, Uy, Emily. nagmamadali ka ata. May lakad lang kasi. Saan? Mukhang may date ka. Hindi ah. Wala nga mapormahan eh. takpe. Hanggang paglabas ko ng building, nakasunod pa din tong si Emily. Saan punta mo? Dito lang din, mag-aantay lang ako ng taxi. Gusto mo bang sumabay? Hindi. Ibang way kasi yung pupuntahan ko. Sa oras na ito, medyo kinakabahan na ako. Paano kung biglang dumating si Gwen? Paano kung makita niya kaming magkasama ni Emily? Hindi naman ako kinakabahan na baka magalit si Gwen. Kinakabahan ako na baka pag nakita niya kaming dalawa magkasama, hindi na siya pumayag makipag-date sa akin. Sayang naman pumayag na siya eh. Dito nagagana yung plano ko. Uy Tristan, dito na ako ah. Buti naman at may taxi nang dumating. Syempre pinagbuksan ko ng pinto si Emily bago siya pumasok ng taxi. Kaya naman baka isipin niya hindi ako gentleman. Nang makalis na si Emily, paglingon ko sa likod ko nakatingin na pala sa amin si Gwen. Paktay.